Magandang araw! For today's video, sharing you my birth journey nitong nagdaang April 14. Kaya tara at samahan niyo po ako sa aking panibagong panganganak. Pero bago nga muna tayo pumunta dun sa aking panganganak journey, samahan nyo nga muna ako sa aking gaganapan early in the morning. Alas 3 pa nga lamang na madaling araw ay gising na nga ako diyan dahil etong araw na ito mismo pala ay meron nga akong ganap para maging guest speaker. Nagpaayos nga ako dito kay Sir Con para syempre naman kahit papaano ay maka-aura tayo for today's video. May halong kabad excitement kay nararamdaman ko as a guest speaker dahil kako parang hindi pa ako ready. Pero sa mga oras na yan ay wala pa sa pag-iisip ko na manganganak na rin nga ako ng mismong araw na yan. Pero meron na rin nga akong konting nararamdaman na pananakit ng aking sasapnan pero hindi ko naman gaanong pinapansin dahil halos isang linggo ko na nga yung nararamdaman na nawawala din naman. April 21 pa nga dapat ang schedule ko para sa aking CS operation kaya naman tinanggap ko pa nga itong pagiging guest speaker sa aking school. At eto nga at pasado alas 7:30 ng umaga ay nakarating na rin kami dito sa Bayuin Elementary School kung saan nag-aral ako ng elementarya. Pagkarating ko nga ay sinalubong na rin nga ako ng kanilang principal at medyo nanginginig-ginig nga yung tuhod ko diyan dahil talagang ako ay medyo kinakabahan. Pero nung mag-umpisa at tinawag na nga ako para sa aking pananalita ay nawala naman na yung kaba ko at napalitan ng saya at galak sa aking puso. Kako nga ay parang kailan lang yung panahon dati-rati ako yung isa sa mga grade 6 student na nangangarap maging guest speaker. Kung noon nga akala ko napaka-imposibleng mangyari dahil hindi naman ako matalino at hindi rin kami mayaman. Pero ika nga don't underestimate kung ano yung kayang gawin ng Lord sa buhay mo dahil kaya niyang gawin lahat ng bagay na sa palagay mo ay imposibleng mangyari. Kaya naman sobrang thankful and grateful din talaga ako sa Lord na isang pangarap nga ang natupad ang maging guest speaker. Hindi man madali, mahirap man ang pinagdaanan pero kahit papano ay nakakausad at napapagtagumpayan. At maraming salamat na rin nga po sa aking alma mater, ang Bayuin Elementary School sa pagtitiwala sa akin na maging inspirasyon ng aking istorya. And fast forward from guest speaker to pagle-labor moments real quick. Pasado alauna na nga ito ng hapon. Pagka-uwi namin sa bahay, kumain nga lamang ako, nagligo dahil kako hindi na mawala-wala yung sakit ng aking sasapnan. Nag-message na rin nga ako dun sa OB ko at sabi niya ay pumunta na daw ako ng ospital magpa-IE at baka daw ay nagle-labor na ako. At 1:30 PM nakarating na rin kami dito sa Grace Mission Hospital. Grabe na talaga yung nararamdaman ko sa mga oras na yan at tuong ako'y kinakabaduhan. Pagkarating nga namin dito, chinek lang si baby. Okay naman daw tapos inay-ina rin nga ako. At ayun nga as of the moment ay 3 cm na nga daw ako kaya naman for admission na talaga. Halos manginig-ginig na nga ako habang inai tapos ang marinig ko ngayon ay talaga namang mas lalo akong kinabahan at kako na may parang biglaan. As a third time CS ay dapat nga hindi na nga daw ako makaramdam ng labor kaya naman isasalang na rin nga kaagad ako for CS operation. Bandang alas 4:30 ng hapon sinakay na nga ako ng wheelchair para dalhin dun sa operating room. Panay-panay na rin lang yung panalangin ko diyan at iniisip ko na lang konting oras na lang ay makikita na nga namin si baby. Pagkapasok ko nga dito sa operating room, medyo kinakabahan pa ako ng konti pero medyo kumalma naman ako dahil napakaganda nung pinakang ambience nila at nakakapanibago dahil araw nga akong manganganak. Nung nakaraan nga dun sa dalawang panganganak ko ay medyo madilim pero ngayon ay napakaliwanag gawa na rin siguro ng init ng panahon kaya naman parang nakakakalmado. Tapos habang nagre-ready nga sila sa operation ay naririnig kong masaya sila nagkukwentuhan kaya naman parang naalis nga yung aking nervyos. At saktong alas 5 nga ng hapon ay nagsimula na rin nga sila diyan sa aking CS operation. Habang ginagawa nga itong operation na ito ay meron akong malay diyan at ramdam na ramdam ko talaga yung paghugot kay baby sa tiyan ko. Nung nakaraan sa dalawang anak ko, tulog na tulog talaga ako habang pinapaanak pero ngayon hindi ko alam bakit hindi nga ako nakatulog. During operation, ramdam na ramdam ko yung paghugot kay baby tapos ramdam na ramdam ko rin talaga na grabe yung palpitation ko. Pero sabi ko nga sa sarili ko, buti na rin lang siguro at gising ako dahil na-manage ko nga yung nararamdaman ko at naikalma ko yung sarili ko. Ang prayer ko nga sa Lord ay may anak ko si Tutoy ng matiwasay, malusog at muli nga igising niya ako. Kaya nung marinig ko nga ang kanyang iyak ay napaiyak na rin lang ako at nabasabi ako ng thank you Lord at muli nga idininig niya ang panalangin ko. Yung makita siyang malakas, malusog at walang anumang sakit ay isang tunay na mabuti ang Lord sa aming buhay. Eto nga yung hindi man namin hiniling pero kusang dumating. Maraming nga nagsasabi sa inyo na bakit nga raw sunod-sunod yung anak namin pero ano bang gagawin ko kung ito yung kalooban ng Lord para sa amin? Kaya sobrang thankful, grateful and blessed talaga kami sa Lord sa mga pagpapala na pinapagkaloob niya sa aming mag-asawa. At eto na nga po, meet our bagong miyembro ng pamilya, our baby boy, Abdiel Mutia Salazar. O sa palagay nyo mga mare, sino ang kamukha? Aba ay meron na naman nga po kayong bago nga abangan. Kaya naman patuloy nyo kaming samahan sa aming buhay probinsyang kaganapan. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.